So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Plant versus Brain Rots. So, ngayong araw mga ate at kuya, may share akong napaka-importante sa inyo, no? Alam nyo naman, malapit na po ang update ng Plant versus Brain Rots. So, tuwing Sabado, update nila, di ba? And merong di inaasahang shinare si John Del about sa paparating na update. And ito yung bagong feature, okay, na darating sa laro kung saan magiging game changing to kasi malaki tong update na ilalagay nila. Kaya yun muna yung pag-uusapan natin ngayong araw mga tit kuya, and to share ko sa inyo yung sariling thoughts ko about dito sa update na ilalabas nila. Syempre, mag-comment rin kayo kung ano sa tingin nyo ang idea nyo about sa mga isi-share ko sa inyo. So, yung bagong ilalagay nila dyan Del sa KBB pagdating ng next update is ang cards. Okay? So, alam niyo naman yung mga larong RNG cards, di ba? Yung mga nasikat na mga anime RNG, kung ano-anong mga cards yung may mga ability and passive and chuchu. So yun, ganun po yung idadagdag nila dyan Del sa laro. And itong mga cards na to, syempre lahat sila may iba't ibang effect and ability, and according to John Del, meron din silang iba't ibang passive and active abilities, no? So, para na silang almost equivalent ng pet sa Grow a Garden. Kasi alam nyo naman effect ng pet pagdating sa Grow a Garden, napapatulong yung garden nyo, paano kayo mag-method, paano kayo pumaldo. Ngayon, etong cards naman is parang similar to that kasi nga may mga ability din tong unique sa kanila. Unlike sa mga plants tsaka brain rots natin na iisa lang yung function, katulad ng plants, ang function lang nila is magbigay ng damage, pumatay ng brain rot, and ang brain rot naman is kumita tayo ng pera. So yung cards is different kasi nga dito magbabago yung meta or paggamit natin ng plants and brain rots, okay? Dito ma-shape yung meta ng laro kasi currently ang meta lang high damage, yun lang, high damage plant lang yung kailangan nyo. So kung lalabas ng mga cards na to, syempre magkakaroon po ng shift ng meta. So ngayon pag-usapan natin ano-ano ba tong mga cards na to na paparating this update, and kung ano ba yung mga ability nila. So take it with a grain of salt, galing to sa Dawn Discord, okay? Hindi pa to kasi finalized for sure, mga placeholder lang to. So yung mga papakita ko sa inyo na may kasamang kung gaano sila ka-rare, hindi pa yun yung final. So baka bago pa. So yung pinakaunang card is tinatawag na Brain Rot Blessing, which is nagbibigay ng additional 10% kinikita nyo galing sa Brain Rot, no? So makikita nyo meron din siyang yung rarity tapos yung shiny multiplier. I think yung shiny multiplier is yung parang alternative version ng card na siguro mas maganda ng konti dun sa regular version. Alam nyo naman yon kung nakalaro kayo ng mga anime chuchu na RNG cards. May mga parang shiny version, rainbow version din sila. Tapos mas better yung quality kapag mas maganda yung version ng card. So yung 10% boost na yun is hindi na masama kasi nga kung gahol kayo sa pera, kailangan nyo. Makakatulong ng marami yung pera, especially kung beginner lang kayo, no? Kung wala kayo masyadong magagandang brain rot, syempre yung card na yun is makakatulong sa inyo. I'm not sure kung nag-i-stock yun if ilabas man sila, pero kung nag-i-stock yun, isipin nyo meron tayong 5 slots na maximum based sa leak na shinare ni John Del. Ibig sabihin 10% each yun, then meron na kayong 50% para kayo nag-rebirth, no? Para kayo nag-extra rebirth. So maganda siya, okay? Kung ganun siya nag-i-stock. Then yung next card naman mga tit kuya is yung Green Thumb, okay? So yung Green Thumb naman nag-i-increase naman ng damage ng plant for 10%. Again, kung nag-i-stock to, kasi nga doon sa leak merong maximum of 5 na slots for cards, that is 50%. So malaki-laki po yung tulong na yun, especially kung wala kayong masyadong malalakas na plant and naghahabol pa lang kayo, especially kung bago kayong player, malaking tulong po sa inyo yung ano na yun, yung cards na yun. So madali nyo makukuha yung mga brain rots na magaganda, especially kapag meron pong admin abuse event. Importante po yun, okay? Kasi nga masyadong malalaki yung HP na ini-spawn nila, so kailangan nyo talaga yun. The next naman mga tit kuya is yung 4-leaf clover.
So yung naggagawa naman ng 4-leaf clover is nagbibigay ng 4% luck, no? If nagana ulit siya, if nag-i-stack siya for 5 slots, magiging 20% luck po yun. So, para saan ba yung luck na yun? Para dito po yan sa mga brain rots para mag-spawn yung mga mas magagandang brain rots, no? Yung mga secret or makakuha kayo ng mas malalaking brain rots. Not sure kung papatong yan kapag max luck na kayo kasi pag max luck na po kayo, kahit bigyan kayo ng admin ng extra luck, hindi po siya nadadagdagan hindi ko alam kung napansin nyo, pero nung nag-admin abuse po kasi, di ba namigay sila Armin ng extra luck for everyone. Since max luck na po ako, wala na po akong natatanggap na extra luck, no? Nag-stay na lang siya sa 15. I hope na taasan pa nila, no? Yung kapag meron tayong max luck, at least na be-benefit din natin. So, wala tong point na if hindi siya nagana kapag max luck ka na. Okay lang siguro siya if nag-i-start pa lang kayo, lalo na yung mga hindi pa max rebirth. So, maganda siya doon. Pero kung max luck na kayo tapos hindi pala nag-i-stack yun, okay? Kung hindi lang naman nag-i-stack, so hindi siya maganda. Then next mga atit kuya is yung Meteor Strike na card. So, ito yung card na showcase ni Jandel or nung nasa video na share ni Jandel, yung Meteor Strike. Ang nagagawa niya, nagde-deal siya ng 50,000 damage sa lahat ng brain rot. Every 50 brain rot na may islay nyo. So, hindi pa natin sure kung finalize na yun. Pero kung finalize yun, napakaganda po nun mga ating kuya. Isipin nyo may 5 stack kayo nun. That is 250,000 damage, no? So, kahit na pangit ang mga plant nyo, if ever makapatay man kayo ng at least 50, tas may nag-spawn na maganda, or timingan nyo lang, okay, timingan nyo lang, babaksak yung Meteor Strike. So, that is 250,000 damage. So, laking tulong nito, especially for beginners, lalo na kung nahihirapan kayo. Not sure kung ganun din. Ewan ko yun kasi yung shiny, parang shiny version nito yung merong nakalagay na 50,000. Not sure kasi may isa pang version na ganun, pero hindi ko alam kung placeholder lang ba yun. Pero malalaman natin pag nilabas. Pero ito nga lang yung, again, ito lang yung leaks na labas ng Don Discord. And hindi pa to yung finalize. So, maaari pa tong mabago. Pero from the ability itself, no, maganda po yung Meteor Strike na card para sa akin kasi mas magbe-benefit ako doon, especially kapag merong mga magagandang sunod-sunod na mga tawag dito, brain rot na lumabas. Actually, madali lang ma-trigger yung ability na, especially kung meron kayo nito mga atit ko. Kaya sabi ko sa inyo mag-grind kayo. Kung meron kayong Riot Potion, yung sunod-sunod yung nalabas na brain rot, madali nyo lang matitrigger yung pinaka-ability ng card na yun. Kung ganun man yung finalize. So, I recommend, no? Mag-grind kayo ng maraming Riot Potion if gusto nyong i-maximize yung nagagawa ng card na yun. So, yung last card mga atit kuya is tinatawag na Boss Slayer, no? So, every time na nakakatay kayo ng boss, may bonus kayong additional na 500,000 na pera. Hindi naman siya ganun kaganda, okay? Especially kung meron na kayo magagandang brain rots, ang magiging multiplier nyo na, ay, hindi kita yung akin So, alam ko nasa 3 million na ako per second. So, hindi importante sa akin yung Boss Slayer. Pero kung kailangan nyo ng pera, maganda siya, okay? Kung nagpapa-leaderboard kayo dito sa may money, kailangan nyo yun kasi kung 5 yung stock, siguro nasa 2 million and 500,000 yung makukuha nyo every boss kill. And wala naman kasi sa shop na mahal pa. Wala pang umabot ng billion kaya hindi ko kailangan ng pera. Hindi rin naman nagpapa-leaderboard. So maganda to if bago lang kayo. Kung ilalabas man siyang gano'n na 500,000, maganda siya. Pero kung feeling ko hindi 500,000 yun. Siguro mga ilalabas nila yung mga nasa 50, tapos pwede yung upgrade magiging 100, mga ganon. So, yun lang lahat ng cards so far na na-leak galing sa Don Discord. And para sa akin pinakamaganda pa rin talaga yung Meteor. And okay lang din yung yung plant, yung green thumb kasi nag-increase siya ng damage. Maganda siya for plant. So, yung dalawang yun yung pinaka-highlight para sa akin. Para sa inyo, ano yung pinakamaganda doon sa mga card na share ko? Comment nyo lang sa baba mga atit kuya, huwag nyo kakalimutan, okay? So, yun lang no mga atit kuya, baka hindi na ako magpag-giveaway. Wala din kasi nag-comment nung last video about doon sa Los Secolicos na pinapag-giveaway ko. So, pag nakita nyo na lang ako, and need nyo ng pang-revert, bibigyan ko na lang kayo kasi
Madami na akong extra, okay? So, i-open ko mamaya yung server. Mamimigay na lang ako if need nyo. Hindi na lang po ako magpapag-giveaway para mas maano. Kasi hindi rin bulog ko COVID yung iba. So yun, ganun na lang, no? Okay? Yun. So hanggang dito na lang ako mga atit kay kuya. Ingat kayo palagi. Medyo masama ulit pakiramdam ko. Pagpasensya na. So yun lang mga atit kuya. Hanggang dito na lang ako. Ingat kayo palagi. And God bless po sa inyo. Bye-bye!